Yan, magandang araw po sa inyong lahat, no? Ngayon po ay araw ng Sabado. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag-message sa inyo kagabi at nakapagbigay ng free reading kasi po talagang malat po ako kagabi, no? Talagang hindi rin ako makakasalita, no? Kasi after ko po doon sa isang event, sumakit na po yung lalamunan at ulo ko. Yan. So, kamusta po kayo sa araw na ito, no? Gusto ko naman po kayong bigyan at pagbigyan yung mga nag-message sa akin na sila yung nanloko, no? So, gusto po nilang makita kung ano naman ang pakiramdam o ng mga, ito pong taong to na nanloko ay nagsisisi, no? So, gusto kong malaman ngayon kung ang person ba niya ay naka-move on na or hindi pa. So, kailangan natin tingnan ang situation 1, 2, 3 kasi medyo or sige, ngayon, gawin na natin situation 1, 2, 3. Pili na tayo, ha? Pagsamahin natin para dire-diretso na, okay? Situation 1, pili tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's for situation 1. Situation 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And situation 3 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Para tingnan natin lahat ng angulo, no? Para pagbibigyan ko po itong nanloko na ito, no? Kung ano daw po ang pakiramdam. So, pili po kayo. Kung kayo po yung nanloko at nagsisisi, pili po kayo sa situation 1, 2, and 3. Okay? Yan. Pili po tayo ulit ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama po ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tingnan po natin, ano? Tapos, tingin na natin to. Kung ano yung naging dating o naging buhay o naging ano ng tao nyo, no? So, wala pong dayaan, no? Pwede nyo pong panuorin ito na isang buo, pero mamili muna po kayo kung situation 1, 2, 3. Para pick a card to, pick card 1, card 2, card 3. Kung ano po yung gusto nyo, no? Na cards, no? Then, pwede nyo naman panuorin. Panuorin nyo lahat. Pero, bago nyo panuorin to, mamili muna kayo. Doon ako sa situation 2. So, habang nanonood kayo na situation 1, alam nyo na yung pinili nyo situation nyo, yun yung 2. Okay? Let's say, ang pinili mo situation 3. Huwag mo po agad i-skip sa situation 3. Kailangan makita mo rin yung situation 1 and situation 2 para malaman mo na itong situation 3 ang napili mo. Okay? Walang dayaan, ha? Para po makuha nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, tingnan na po natin for situation 1. Okay? Tanggalin muna po natin itong dalawa. So, this is situation 3. And this is situation 2. Tanggalin muna po natin sila. Tabi natin. At dito po muna tayo sa situation 1. Okay? So, situation 1. Malamang ito po ay, ayan, no? Parang, ikaw yung nanloko, no? So, nagsisi ka bigla, no? Maaaring naloko mo siya sa ibang babae, natukso ka sa ibang babae. So, tingnan po natin, no? Kung yung person mo ba na-realize mo bigla na, ay, mas gusto ko pala tong, dati ko, yung ex ko, minahal ako, ito niloko lang ako nung pinili ko. So, ngayon, tingnan natin, mahal ka pa ba o pwede mo pa bang balikan to, no? Ano yung pakiramdam niya? Okay na ba siya? Okay? So, yung situation 1, binuhos niya po sa mga kaibigan niya. Kasi nung time na niloko mo tong taong to, wala siyang natakbuhang iba kung hindi mga kaibigan niya, no? Pinilit niyang intindihin yung sitwasyon, pinilit niyang lumayo sa sitwasyon. Kaya itong taong to ay inintindi ko ano yung nangyari sa kanila at pilit na tumayo, no? Kumapit po to sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya siguro, or more on friends, no? Talagang inaliw niya po yung sarili niya sa mga kaibigan niya. Yan, ano?
Yan yung unang card niya, no? Sobra po itong nahirapan. Nagkaroon po siya ng doubts, nagkaroon po siya ng trust issues, lack of satisfaction, meaning lahat ng gawin niya noon dati ay hirap na hirap siya. Talagang nahirapan po itong taong to nung nawala ka, no? Talagang nasaktan to, nagkaroon ng trust issues, parang there was a time na ayaw niya nang magmahal ulit. Grabe naman yan, ano ba kasi ginawa mo? So, lahat ng adventure, pinasok niya, lahat ng action, lahat ng pwedeng makatulong sa kanya, lahat ng pwedeng makatulong para makalimutan niya, ginawa niya, no? Talagang lahat ng pwede niyang gawin na hindi niya pa nagawa noon, no? Talagang pinilit niyang sumama sa mga kaibigan niya kung ano yung pwedeng makabangon siya, no? So pinulot niya talaga yung sarili niya unti-unti para makabangon, ano? So, ayan, no, legal computations, malamang itong taong to ay unfair judgment, intolerance, hindi niya na matolerate yung ginawa mo sa kanya, no? Hindi niya sukat akalain, yon. Hindi niya sukat akalain na masasaktan mo siya ng ganon. Kumbaga, hindi niya inisip na kaya mong gawin sa kanya ito, no? So, masyado siyang nasira ang tiwala sa'yo, nasira ka sa taong ito, no? Talagang ang galit sa iyo ng taong ito, although may understanding, parang tinanggap na lang niya, hindi kanya inaway, baka bigla na lang naglaho tong taong to, no? Pero sobra tong nasaktan, no? Unfair judgment, parang inisip niya na of all the people, ikaw yung inisip niya na hindi gagawin sa kanya ito, no? Pero wala, nagawa mo. Ang taong to ay nagkaroon ng peace of mind. Nung unti-unti niya tinanggap yung sitwasyon nyo, no? Nagkaroon siya ng peace of mind at ayan, hinangad niya na hindi ka na lang makausap kasi ayaw niya ng tension, ayaw niya ng conflict, ayaw niya ng gulo, no? So itong taong to ay lumayo na lang sa'yo. Ay, ang sakit. No, naging masaya kayo pero hindi niya inakala na kaya mo siyang lokohin at kaya mo siyang ipagpalit sa iba at ang taong to ay nasaktan. Maaring ito ay inaway ng bago mo, no, pinaringgan or nagpo-post yung bago mo, no, na lalo siyang nasaktan, ano, or pwede ring na shocks, may naalala ko sa situation 1. Biglang pumasok sa isip ko, hindi ko siya naiisip pero meron ako isang anak-anakan, pumasok bigla sa isip ko. Ito hindi ko sure, pero isa to sa naisip kita bigla. So, ayan. No? Masaya kayo, hindi niya alam na makagawa mo sa kanya, kaya sobra yung hinaing, sobra yung sama ng loob niya sa'yo. No? Sobra talaga. No? Ang taong to ay hindi nanghihingi sa'yo. No? Ang taong to ay nasuswitan siya sa mga bigay mo pero never naging basis sa samahan nyo ang pera, no? Hindi pera ang minahal niya sa iyo. Ang babaeng to ay minahal ka ng buong tapang, kaya lang nga nagkaroon siya ng awakening and reflection, ano? Nagkaroon siya na parang hindi kanya kayang pagtiwalaan ulit. Oh shucks, hindi kanya kayang pagtiwalaan ulit. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom kasi ngayon sa mga oras na to, ang taong to ay tapos nang mag-move on, no? Kumbaga naka-move on na siya sa buhay niya, no? Naka-move on na siya nang wala ka, tapos bigla ngayon darating-dating ka, nasasaktan na naman siya. May sakit pa rin, no? So feeling ko tong taong to may pagmamahal pa sa ito. But he or she is convincing herself or himself na hindi ka na niya mahal, na kaya niya nang nawala ka because ayaw niya na mag-go through the pain again. Yan. Loko mo kasi, hindi ka kasi marunong makontento. Ayan, no? Ikaw yung nagbigay ng reason o ikaw yung reason talaga na nagkaroon kayo ng home conflict. Pwedeng kayo ay nagsama sa isang bahay or pwede naman naging matagal kayo magkarelasyon. Ayan, no? Bigla ka na lang nawala ng parambula. So, nawala na rin siya ng parambula. Tapos, yung pinalit mo sa babaeng to, o yung niloko, tinake advantage ka sobra.
No? Ginawa sa'yo nung babae na pinalit mo dito sa taong to, yung hindi ginagawa sa'yo ng taong to. This person loves you unconditionally. Minahal ka ng unconditional, pero pinagpalit mo sa taong ginago ka. Tinake advantage ka. No? Pinerahan ka. Lahat. No? So, itong tao to ay nagkaroon ng rebellion sa'yo. No? Nagkaroon siya ng new approach sa buhay. No? Kaya ko pala nang wala ka. No? Nagrebelde siya sa'yo, bigla na lang itong nawala sa'yo, tapos talagang pinilit niyang umangat, pinilit niyang makamove on. Kaya ngayon, may rebellion siya. Kahit anong gawin mo, hindi ka na niya pinapansin. Why? Because there is this trust issue. Kahit mahal ka pa ng taong to, hindi niya alam kung kaya ka pa niyang bigyan ng chance at pagtiwalaan ulit. Parang sinasabi nito, walang chance. No? Kasi she is convincing herself na kaya ko naman pala nang wala tong taong to. Niloko ko nito, magagawa niya ulit. Anong assurance ko na nagsisisi siya ngayon? Afterwards, gagawin niya ito ulit. Shucks. Sabi niya, once a cheater will always be a cheater. So, kung ikaw po yung taong to na nababasahan ko, kailangan mo pong pakitaan ito ng sobrang effort, no? Para magkaroon ng connected to universe again. Meaning, magkaroon kayo ulit ng connection dalawa. Kasi itong taong to be honest with you, tumigas na ang puso sa'yo. Oh my God. May pagmamahal. Wait lang po. May pagmamahal, no? May pagmamahal pa, pero sa totoo lang po, no? Yung pagmamahal niya sa'yo ay kinukumbinsi niya yung sarili niyang hindi. So, anong naramdaman ng taong to? Oh, shucks. Nung nawala ka sa buhay niya, sobra tong nalungkot. No? I know that I will never be alone, kaya kumapit ito sa mga kaibigan niya. No? Sobrang sakit, sobrang loneliness, sobrang emptiness, sobrang pain yung nabigay mo sa taong to. Kaya sa totoo lang, no, sakit. Nararamdaman ko siya, no? So, dinagay niya na lang sa trabaho niya, no? Ang trabaho nito ay nagsiserve sa mga tao. I feel good when I can help others. So, yung trabaho nito is more on service, no? Service sa mga tao, no? Ay, nako, naaalala ko talaga isang tao. Yan, no? And then, nagkaroon siya ng, envy, no? Sa mga tao na nagmahal, na minahal din ng sobra pabalik, na hindi niloloko, no? So, sabi niya, the next time magmamahal siya, gusto niya, ayaw na niyang maloko ulit, no? So, mahihirapan ka dito. Kailangan mo talaga ng karayom para dito, because ang kalaban mo dito yung trust issue niya sa'yo, not the love, no? Kung sa love at sa love, meron natakluban lang, natabunan ng sakit ng pagmamahal, sakit ng pangbibetray, no? Betrayal kasi ang tumalo sa'yo. Feeling niya kasi binitray mo siya, no? Oh my God. Diyos ko. Ayan, no? Judgment, no? Hindi na siya nakipag-usap sa'yo kasi feeling niya tama na yung nalaman niya. Feeling niya sa mga nabalitaan niya o nalaman niya o may nag-message dito. Yun na yun. No, pinaniwalaan na niya kasi may proof may proof na. So, hindi mo na kailangan, kahit anong explanation mo dito, may proof na. Ay, nako. May ano na no? So, ang ginawa niya na lang po is, ayan, no, freedom, no? Free na niya yung self niya sa'yo. Talagang hiniwalay niya yung sarili niya sa'yo. Talagang lumayo ang taong ito sa'yo, no? Lumayo talaga yung taong to sa'yo, no? Talagang nag-create siya ng own happiness niya. Prinoses niya yung power and free will to create his or her own happiness. Kumapit ito sa mga bagay at mga kaibigan niya na alam niyang may support group siya, no? And then yung abundance niya, no? Ayan, there's abundance, no? Talagang pinilit niyang lumaban, no? At pinilit niyang mapaayos yung buhay niya instead of makita mo na lumugwak siya or umano siya, pinilit niyang maging
mas maayos ang buhay niya nung nawala ka para mapakita sa yung ako lang naman ang sinayang mo. And she is successful, no? Kasi nagawa niya to on her own. Tapos ngayon, bigla kang darating-dating, no, na okay na siya, bigla kang darating-dating ngayon na babalik-balik ka. So talagang mahihirapan kang ibalik yung tiwala nito sa'yo. So for situation 1, medyo high. Dadaan ka po sa butas ng karayom if you want this person na balikan, no? Talagang kakailanganin mo ng mahabang pisi because this person talagang ginawa niya lahat, no, para makamove on, no? Talagang pinulot niya yung sarili niya sa lahat ng sakit. At to tell you honestly, iniyakan ka nitong taong to at sinabi niya sa yung ito na ang huling araw, may ganun siya, no? Ito na yung huling araw na iiyakan kita. Tapos hindi na kita iiyakan kahit kailan. Ay, nako. Ito yung mga typical na taong nasaktan ng sobra, no? So, for situation 1, dadaan ka sa butas ng karayom. Sinasabi ko sa iyo, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Ay, nako. Sa mga naloko, Diyos ko, situation 1. Ay, hindi ko nalalagyan para hindi nyo alam. Tama. Basta sa situation 1, dadaan ka sa butas ng karayom. Okay? So, that's for situation 1. We'll now punta na po tayo sa situation 2. Kasi naman, sa totoo lang, no, sana, bago kayo manloko ng tao, ayan, no, alamin nyo muna, no, bago kayo matukso, no, bago kayo matukso. Tingnan nyo muna yung tao na iiwanan nyo, kung ito ba ay kaiwan-iwan, o ito ay Diyos ko, sayang po talaga, no. Sige, tingnan natin ang situation 2. Ano ang pakiramdam ngayon ng taong niloko mo? Ito ba ay galit sa'yo? Ito ba ay napatawad ka na? Tingnan natin. Instability, infatuation, confused, inheritance, change, balance, okay, adapting to change. Whew. Lack of initiative. Teka ha. Lack of initiative, new meaning, and distraction. Okay. For your first cards, no, for your first 7 cards, hindi pa po nakaka-move on itong niloko mo, no? Kasi there's instability and confusion here. Though she is trying, no? She is trying here, oh. She is trying, she is dating. She meron tong naghahanap-hanap din siya, and she wants to change na po, no? Gusto niya na pong mabago yung takbo ng pakiramdam niya, pero nahihirapan siyang magbalanse kasi mahal ka pa din ito, no? Kaya lang hindi niya naman pursue masyadong yung makamove on agad-agad. Ayan, no? Parang lack of initiative, parang chill lang tong taong to. Pero gusto niya nang magkaroon ng new relationship, new meaning, no? Kasi nahirap na siya kasi hanggang ngayon distraction ka pa rin sa kanya. Araw-araw ka pa rin niyang naiisip. Araw-araw ka pa rin niyang, pwedeng nagde-date siya, she's dating, pwede din namang gusto niya palang mag-date at gusto niya palang mag-entertain ng ibang tao, no? There's distraction, no? Distracted pa rin tong taong to sa'yo, no? Kumbaga sa namamahay yung isip mo pa rin sa kanya, no? Tensionado pa rin ito, no? Broken communication, wala kayong communication. Tensionado ito, no? Kapag naiisip ka lagi nito, naaaligaga lagi dahil naiisip ka pa rin niya, no? Kasi meron pa siyang unresolved issue sa'yo, emotional baggage, no? Dala-dala niya pa din yung sakit na binigay mo sa kanya. Hindi niya pa rin
ma-let go yung sakit na binigay mo sa kanya. Unresolved issues, marami pa siyang gustong sabihin sa'yo na ginawa mo sa kanya at isumbat niya sa'yo lahat ng sakit na binigay mo sa kanya. But, wala siyang chance masabi sa'yo. Lack of purpose, no? Dinadivert na lang niya sa iba yung sakit, no? Dinadivert niya. Kaya gusto niya mag-date, Gusto niyang mag-meet ng other people para makalimutan ka niya. No, para makalimutan ka niya, and gusto niya na magkaroon ng growth, gusto niya na talagang mag-move on sa iyo, looking ahead. Pero sa totoo lang, itong person na to, wait, may joker, sayang. Parang ganun. So, pupulot ako ng isa. Yung moral and ethics nito and tradition, very traditional, no? So, gusto niya para makalimutan kanya, gusto niya talagang maghanap ng iba. Kasi itong taong to, hindi kayang mag-move on kung wala siyang mamahaling iba. Oh, ayan, no? Oh my God. Hindi pa rin siya. Ayan, weakness and manipulative. Talagang niloko mo to, na-manipulate siya, no, na inisip niya kung sinisi niya yung sarili niya, kasalanan ko ba? Anong kulang sa akin? Nagkaroon to ng self-pity, naging weak siya, naging mahina siya, no? Parang ang pagtanggap niya doon ay hindi basta-basta, no? Yung pagtanggap niya, nasaktan talaga to ng sobra-sobra, no? This reading is a very special reading for me, no? Talagang kinitingnan ko yung situation 1 to 3. No? So, ito ay naging, hindi niya ma-maintain yung control. Hindi niya kontrolado yung mga bagay-bagay, no? Sa totoo lang, no? Itong taong to ay sobrang nasaktan. Talaga lang, no? Sa totoo lang, sobrang nasaktan tong taong to. Kawawa naman, no? Nasaktan talaga siya. Talagang, naapektuhan ng taong to, sa totoo lang, no? Kailangan ito ng ng bagong tao na dadating sa kanya, no? Para, kasi sa totoo lang, hanggang ngayon, mahal ka pa din ito, no? Nahihirapan siya pag ikaw, no? Tingnan natin kung ano ito yung soul journey niya, no? Kung ano yung sa soul journey niya. Wait, ha? Ayan, no? So itong taong to hanggang ngayon nagluluksa pa din siya sa pagkawala mo, or talagang nasasaktan pa rin siya sa pagkawala mo, no? Itong taong to ay araw-araw na ginawa ng Diyos na iisip ka niya. Walang araw na dumating, parang I feel her pain right now. Nafe-feel ko pa rin yung pain nito. Ayun, no? Nagluluksa pa din siya sa'yo, no? Hinahanap-hanap ka pa rin niya, pero wala siyang magawa. No? Wala siyang magawa kasi sa totoo lang wala naman siyang control, no, sa ginawa mo sa kanya. Wala siyang control, Tapos ikaw parang kulang pa yung effort mo for her, no? Parang wala kang ginagawa para ma-win her back. Hindi katulad nung situation 1 sa nagsisising yun, talagang dadaan siya sa butas ng karayom, pero gagawa ng paraan yung taong nanloko, Pero this one, hindi, no? Parang pinapanood mo lang tong niloko mo from afar, no? Parang ini-stalk mo lang tong taong to, no? Kaya yung taong to, mental telepathy mo. Mental telepathy ka rin niya. So, nasaktan mo na to, gusto na niya mag-move on, pero hindi siya maka-move on. Alam mo, she's trying very hard na mag-move on naman din, no? Kahit na hindi pa masyado sa feeling ko, may lack of initiative pa, no? Kumbaga, hindi niya pa binubuhos lahat, medyo chill pa siya sa lagay na yan. Pero, ginagawa niya rin, gusto niya rin talagang, sa isip niya, gusto na rin talaga niya maka-move on. Pero, yung sinasabi kong lack of initiative, yung chill ang niya is, naiisip ka pa din niya, no? Naiisip ka pa rin ng taong niloko mo, no? So, nagluluksa pa din siya. Every now and then, pumapasok ka pa rin sa isipan nitong taong to. Naapektuhan din yung health niya, Sumasakit ang ulo niya, nagigising siya sa madaling araw. Naiisip ka ng taong to. Yung ginawa mo sa kanya is sobrang sakit. Na tipong pati health niya naapektuhan, nagigising siya na madaling araw, minsan hindi siya makatulog, mabigat ang dibdib nito, masakit ang ulo nito, no? So, kailangan siguro ng taong to ay courage, no? Sa tingin ko kulang siya sa courage pa, no? Para totally ma-let go ka na niya,
no? Kailangan niya ng confidence, no? Bagong confidence sa sarili niya para makamit siya ng tao na maayos, no? Relationships, no? Gusto nitong taong to talaga makamit ng iba or maging ready, no? Gusto niya maging ready or maybe she's taking her time din na gusto niya na makamit ng bago, gusto niya na, no? Pero gusto niya ring buuin yung sarili niya at the same time kasi gusto niyang makita na pag nagmahal siya ulit, buong-buo, no? Para maging buong-buo na siya para siya ay maging magkaroon ng perseverance, ano, na lahat ng daw ng pwede niyang gusto niyang gawin, pag sinet niya sa mind niya, yun ay masusunod, no? Kasi right now, hinihila siya ng isip niya papunta sa'yo. Nalulungkot pa rin siya. Pero ang taong to gusto ka nang alisin, gusto niya nang alisin ng lungkot sa kanyang isip, no? Gusto niya nang maging masaya, no? Ayan, happiness, no? Gusto niya na maging masaya, gusto niya nang tuloy-tuloy na makalimutan ka, pero sa totoo lang nahihirapan siya kasi sa ngayon, pumapasok ka pa rin sa isip nito, no? And lastly, love. Ang taong ito ay nagbibigay ng unconditional love. No? Minahal ka niya hindi sa kahit ano pa man, kung hindi dahil minahal ka nitong taong to ng buong buo. Tinanggap ka, in-embrace ka, lahat ng kahinaan mo, lahat ng strength and weaknesses mo, in-embrace niya yung buong pagkatao mo. Kaya lang, wala no? Sinayang mo. No? That's for situation 2. Ay, sorry, kumalaw. So, situation 2, ay ito po ang sitwasyon nyo, no? Ng situation 2. Sometimes, alam mo naman na yung pagkukulang mo, alam mo naman din yung ginawa mo. So, make an effort, no? Kung talagang you want this person you want to win this person back, him or her, no? You want to win him back or you want to win her back, kailangan mo pong daanin sa effort, no? Kasi grabe rin sakit na binigay mo sa taong to, no? In the end, na-realize mo hindi ka pala masaya, mas gusto mo pa rin siya. Anong gusto mo? Ganon lang? Wala ka effort? Tingin-tingin lang sa social media, stock lang pag may time, tanong-tanong lang sa mga friends pag may time, ay duwag ka. You are a coward. Okay? Naaalala rin ako dyan sa situation 2 na to. Okay? So, next is our situation 3. Janananen. Ano kaya ang makikita natin sa situation 3? I'm so excited for our card number 3. For our card number 3, successful. Nako, mukha naka-move on na to. End of phase, no? Meaning, successful na siya. Na-end niya na yung phase, ang panloloko mo sa kanya. Naka-move on na siya. At, successful na siya. Kumbaga, naka-adjust na siya, naka-move on na siya sa'yo. Oh my God. Oh, maramang itong taong to ay may iba ng karelasyon. Happy surprise, dreamer. May iba na siyang karelasyon at masaya siya, no? So, naging successful siya, natulungan niya yung sarili niya. Maging masaya, nagkaroon siya ng bagong pagmamahal at pag-ibig at masaya siya sa bago niyang relasyon. No? Disconnected na siya talaga sa'yo. Oh my God. Tingnan nga. Ikaw naman ngayon, na nanloko sa kanya, no? Ngayon mo nakikita talaga nagsisi ka. Ngayon mo nakita yung mga pinalagpas mo na sayang nasa iyo na pinalagpas mo pa. Disconnected na siya sa'yo. So, there was a time he was really frustrated, no? Pero inahon niya rin yung sarili niya and now she is successful. She or he is successful now. She's now satisfied with her life, no? Emotional stability, meaning wala ka na sa puso nito. No? At meaning hindi na kayo magkakabalikan. Ayan, no? There was a time habol to ng habol sa'yo, pero bigla tong nagising, no? Bigla tong nagising na aray ko, no? Hindi siya ang para sa akin. Ginamit niya talaga lahat ng magagawa niya para hindi na siya muling magparamdam sa iyo at ngayon na-realize mo kung kailang wala na siya sa iyo. Ngayon one-sided na lang, ikaw na lang ang nag-iisip sa taong to, no? Ikaw na lang na nanloko, ikaw na lang yung may guilt feeling, ikaw na lang yung nag-iisip sa taong ito.
Kasalanan mo yan. Ngayon, ikaw ang may insecurity kasi nakikita mong masaya siya. There was a time, martyr itong taong to sa'yo, no? Ngayon, ikaw na insecure kasi nakikita mo na masaya na siya. And talagang nagsisi ka pero huli na ang lahat. Na-change niya yung cycle niya. Ang galing. Na-end niya yung cycle niya. Na-end niya yung cycle niya sa mga pangloloko mo. Kahit ngayon may resentment ka at desire to reconcile, napatawad ka na po nitong taong to. Pero hanggang doon na lang po ang kaya niya ibigay sa'yo. Lack of resources, unstable, dumating po itong taong to sa pati trabaho nito na apektuhan sa sobrang sakit. There was a time tinamad to magtrabaho or naapektuhan pati trabaho niya. Pero from there, umahon siya, no? And talagang ito, kita mo coldness, cold na talagang meron na siyang panlalamig sa'yo, nanlamig na talaga tutuluyan sa'yo, no? At ngayon masaya siya sa buhay niya. May action, may adventure, and fearlessness. Wala na siyang takot. Kahit makita ka nito sa daan, no? Or ano, hindi na siya maaapektuhan. Ay, you're too late, no? For this situation number 3, I'm sorry, kahit di mo magustuhan, no? You're too late, no? Kasi meron na siyang iba. May iba na nagbibigay na sa kanya ng saya na hindi mo binigay, no? Sa mga pasakit na binigay mo sa kanya, sa panloloko na binigay niya sa'yo, no? Talagang wala no? Talagang ngayon ang gusto niya talaga is mahalin ang sarili niya, no? Mahalin ang sarili niya, mahalin ka, 'di ba? Nang parang kaibigan na lang, no? Or parang hanggang doon na lang. Actually, kahit hindi kayo maging magkaibigan, wala siya pakialam. No? Wala na siya talagang pakialam. So now, ito, nung dati na sa denial stage pa siya, naghabol pa siya sa'yo, nilaban, kumbaga itong taong to, wala na siyang regrets because nilaban ka niya ng bonggang-bongga. Pero nung dumating siya sa point na nagising siya, no? Nagising siya at inayos niya yung buhay niya at sinabi niya na kailangan niyang patawarin yung sarili niya. Forgiveness, kailangan niyang patawarin yung sarili niya para makapagmahal siya ng ulit ng iba. Ayan, forgiveness, shucks, ang ganda. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Tinanggal niya, pinatawad niya, ikaw, pinatawad niya yung sarili niya, hindi para sa'yo. Hindi para pinatawad kanya para magbalik kayo, pinatawad kanya para ma-free niya yung self niya sa resentment, yung ma-block niya, matanggal yung pagbablock ng blessings, no, ng flow of love sa kanya. Ayan, no, shocks. Ang pwede na lang niya ma-offer sa iyo is friendship or hanggang gano'n na lang. More than that, wala na, no. Itong taong to ay naka-move on na sa iyo totally. Yan, kasi ikaw change, no? Nagbago talaga siya, naniwala siya na I understand that nothing can grow or evolve without movement. Tinulungan po ng taong to yung sarili niyang makamove on sa'yo, no? Nung nabuo na siya, until such time nung nabuo na siya, ayan, no? Nagkaroon na siya ng iba. At yung tao po na nagmamahal sa kanya ngayon ay mahal po siya, no? Mahal po siya. Kaya wag mo na posisihin yung sarili mo, napabuti rin naman po itong taong to. Yun nga lang po, hindi na lang po sa'yo. Naging masaya siya, hindi na nga lang po sa'yo. Honesty, no? Yun po ang hinahanap niya sa isang relasyon. After nang nangyari sa inyong lahat, after ng panloloko mo sa kanya, ang pinili na lang po niya ay yung maging honest, no, sa kanya. Yun ang number 1 niyang batayan, yung pagiging honest and open communication sa isa't isa. Ang sabi niya, lahat gagawin niya, magiging honest siya, pero yun din ang gustong niyang ibalik sa kanya, yung pagiging honest sa isang tao. Purpose, no, mawawalan daw ng purpose ang lahat, no, kung wala ang honesty at ang pagiging totoo nila sa isa't isa. Ang purpose ng relasyon nila is for them to be honest with each other, open communication, and yung purpose ng relationship nila will be based on trust and honesty. And death, alam mo yung death is hindi to death na kamatayan na mamamatay siya o ano, hindi. Death is an ending of a relationship and a merely beginnings. Talagang namatay na po yung
yung sa inyo at nagkaroon na po siya ng bagong beginnings sa piling ng ibang tao na nagmahal din sa kanya at pinahalagahan din siya. So that's our pick a card reading, no? Our situation 1, 2, 3. Ako yung nanloko, kamusta na ba yung naloko ko? Or kamusta na ba yung iniwanan ko? So, ayan po, no? Yan po. So, pili na lang po kayo kung situation 1, 2, 3 kayo, no? But, this is a very, very special reading for me. Kasi po, sa totoo lang po, gusto ko pong gawin to dahil ang dami pong nag-request sa akin, ang dami pong nag-PPM sa akin, ang dami pong nag-PPM sa akin, teka, nawala po ako. Marami pong nag-PPM sa akin na kamusta naman kasi lagi ko daw pong binabasa yung mga naloko, anong pakiramdam ng mga, anong nangyari sa mga manloloko, ganyan. Pero ano naman daw po yung reading ko sa mga nangloko na nagsisisi naman, is there a chance or wala na? So, yun. Ito po yung masasabi ko. Situation 1, 2, 3. Kung ikaw yung nanloko pero nagsisi, ikaw yung nang iwan pero nagsisi ka kasi na-realize mo na yung iniwanan mo pala yung mahal mo. Yung iniwanan mo pala yung deserving sa pagmamahal mo, and yet, hindi mo alam kung ano na ang pakiramdam niya sa'yo. Ito po yun. No? Ito po yun, no? So, pili ka lang sa situation 1, 2, 3. At, for those of you naman na niloko, ayan, pili rin kayo kung saan kayo dyan, no? Kung ano yung pakiramdam nyo dyan, ano? Kung kayo ba yung nakamove on na, kung kayo ba yung kinukumbinsi pa yung sarili na ayoko na sa kanya kahit may pagmamahal, or yung sa situation 2 naman is mahal pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on, na mamahay pa rin sa isip nyo yung ex nyo na nanloko sa inyo, na kahit niloko kayo, mahal nyo pa rin, pero you want to move on from him, from her. Ayan, nandyan lang po yan, ano? So, I hope you guys enjoy our pick a card reading for today, no? Ako yung nanloko, kamusta ka na? Ako yung nanloko at nagsisisi, kamusta na ikaw? Kamusta na yung naloko ko? Or naloko at naiwanan ko. So, ito po, no? This is a very special reading. So, I hope huwag nyo pong palagpasin itong panoorin. No? Because I purposely set a date for this, no? Para po makita nyo po, no? Kung ano po yung sitwasyon nyo, no? Na niloko nyo po yung taong mahal nyo o naging karelasyon nyo, and now nagsisisi ka, ano ang kapalit? Ito na po, no? So, that's for reading today. Mamaya naman po ay yung reading na pinapromise ko na update, no? Palagi kung kamusta na siya ngayon. Yun naman po ay yung mga kamusta na yung person nyo, ganyan. So, ano yung pakiramdam niya. So, yan, no? So, I hope you will watch this with no skipping of ads. Please naman po, huwag nyo pong skip yung ads, no? Kasi dinadagdag ko po ito sa ating charity, no? Na pinag-iipunan ko na po ngayon naman for the Home for the Aged for my birthday this coming October. Ayan, alam niyo na po ang birthday ko, pero hindi ko na sasabihin kung kailan. At yung pagpunta ko doon, hindi rin yan exact birthday ko, so hindi nyo malalaman. Okay, so, ayan, maraming pong salamat sa panonood nyo. For my Lady Elena's family, my subscriber, I love you all. You are my family. At again, sa mga tao pong nasasaktan ngayon, pray lang po kayo, and God will never leave you. He will never forsake you. Iiyak mo lang, kapatid, and always know your worth and your value. Wag po kayo magsasettle sa less para lang po may magmahal sa inyo, because you, my subscriber, you, my kapatid, deserves a better life and a better love na hindi po dapat less. Okay? So, tandaan nyo po ito. I will always pray for you. You're always included sa mga prayers ko. And also, I ask you if you can also pray for me. Yan. And yung, dun sa super thanks, baka naman you can give me a super thanks. And,
Hindi ko po alam paano mag-member. Ang dami nagtatanong sa akin paano mag-member. So, for those of you guys na nakapag-member na po sa akin, hindi po ako marunong, to tell you honestly. Ang dami nagtatanong sa akin sa private chat. Pwede po ba yung ituro, write down sa comments below, paano po member? Hindi pa ako marunong, tulungan nyo na lang po ako. And then, for those of you who are interested na mag-member po, paki na lang po sunod kung paano po sasabihin ng ating ibang kapatid. Okay? Thank you so much and I love you all. Have a blessed, blessed day ahead of you. And I wish you all happiness, peace in your heart, and have a wonderful day ahead of you. I love you all. Thank you. Bye!